Galing din ako sa hirap. Galing ako sa kabundukan ng Catanduanes. After that, pumunta naman ako Iloilo. Pagbabagang babak sa aeroplano, sabi niyon, Brother Mike, kaong kaanay. Sabi ko, teka muna. Doon sa lawag kako, itlog ng langgam, dito naman kako anay. Diyos marahay na aga, Diyos marahay na bangge, Diyos marahay na aldaw, Diyos mabalos. Ay Kristo Jesus, sapagkat siya ang pinagbubuhatan ng ating pananampalataya at siya ang nagpapatatag at nagpapatibay nito. No? Pero may isang verse sa Biblia na ituturo ko sa inyo na pag ito ay pinanghawakan ninyo, mangyayari ang anumang ibig ninyo. Praise you. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. Just do not understand.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa. Sa gabing ito'y hayaan mo pong kaming lahat na naririto'y ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming sambahin, at higit sa lahat, sa gabing ito nawa, mabigyan namin ng pagkakataon ng aming sarili na ikaw ay aming pakinggan. Sapagkat alam namin, Panginoon, na nasa sa iyong salita ang aming kalakasan. Nawa, Panginoon, sa gabing ito'y muli mo ring ipadama sa amin ang iyong presensya. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga tumanggap ng iyong katawan at dugo at patuloy na makikinig ng iyong magandang balita ay nawa kung sila man ay may mga karamdaman ay makaranas sa gabing ito ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan nawa na galing sa iyo ang kanilang maramdaman. At higit sa lahat, nawa, kasama dito ang mga nakikinig sa impilang ito na kung sila man ay may mga prayer requests dahil sa pakikinig ng iyong magandang balita at lalong-lalo na sa parating na Kapaskuhan, nawa ang lahat ng narito ngayon ay pauwiin mo mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy po kaming magpupuri sa iyong pangalan. Purihin natin ang Panginoon na malakas na papuri sa Diyos. Sinong naniniwalang siya'y tatanggap ng magandang balita sa gabing ito? Ating pakinggan ang magandang balita hango sa Acts of the Apostles or Acts chapter 4 verses 32 to 37. All the believers were one in heart and mind.
No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them. From time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he has need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Purihin natin ang Panginoon. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Purihin natin ang Panginoon. Gusto niyo ng kwento? Tungkol dito sa pagbibigay. After all, the essence of Christmas is giving. Sabihin niyo, giving. May isang batang lalaki na may kaibigang isang napakalaki, malago, at matayog na punong kahoy na hitik sa bunga. Tuwing umaga, masayang nakikipaglaro ang puno sa kaibigan niyang bata. Sila'y nagtataguan, duyan-duyan, at bahay-bahayan. Masayang-masaya ang puno tuwing nakikita niyang masaya ang kanyang kaibigan. Lumipas ng 20 taon, hindi masaya ang binatilyo sa pakikipaglaro sapagkat malaki na siya. Ika nga, binatilyo na. At malungkot ang puno nang makita niya na ayaw nang makipaglaro sa kanya ang kanyang kaibigan. Tinanong niya ang binatilyo, "Kaibigan, ano ang gusto mo at ibibigay ko?" Sumagot ang binata, "Sorry po, puno, kung ayaw ko nang makipaglaro sa iyo. Hindi na kasi ako masaya sa laro-laro. Ang gusto ko ay magkaroon ng pera para maibili ko ang mga kailangan ko." Sumagot ang puno, "Kung pera ang kailangan mo, pitasin mo ang mga bunga ko at ibenta mo sa bayan." At nagkaroon nga siya ng maraming pera
nang maibenta niya ang mga bunga ng kaibigan niyang puno. Lumipas ang ilang taon, malungkot na naman ang kaibigan ng puno na ngayon ay isa ng ganap na mama. Ang tawag niya sa kanya na ay mama. Tanong ng puno, kaibigan, sorry, wala na akong maibibigay na bunga sa iyo dahil naibigay ko na sa iyo ang lahat. Sumagot ang kaibigan ng puno, Puno, hindi na pera ang gusto ko, kundi isang bahay na pag-aari ko. Tumugon ang puno, ganun ba? No problem. Sabi ng puno, halika, tabasin mo at putulin mo ang aking mga katawan at sanga at gawin mong bahay. At tuwang-tuwa ang kaibigan ng puno sa kanyang bahay. At masigit na tuwang-tuwa ang kaibigan niyang puno. Isang araw, muling nakita ng puno na malungkot na naman ang kanyang kaibigan. Kaya tinanong ng puno, kaibigan, ano ang maitutulong ko sa iyo? Kaibigang puno, gusto kong mag-ibang lugar, maglakbay at malayo sa lugar, kaya lang wala akong masakyan. Sumagot ang puno, no problem. Sabi niya, halika, kaibigan, at iyong putulin ang natitirang bahagi ng aking katawan at gawin mong bangka para sa iyong paglalakbay. At gumawa siya ng bangka. Malungkot na inihatid ng tingin ng puno ang kanyang kaibigan. Ngayon, halos kasing laki na lang ng bangkito ang natitira sa katawan ng puno. Lumipas ang mahabang panahon, bumalik ang kanyang kaibigan at siya'y matandang-matanda na, nakayuko na, at mahaba na ang kanyang balbas, at mahinang-mahina na. At nakita siya ng puno, malungkot niyang tinanong ang kanyang kaibigan. Sabi ng puno, musta na, kaibigan? Ang sagot ng, anong aking maipaglilingkod sa iyo? Sumagot ang kaibigan ng puno, kaibigang puno, wala na akong mahihingi sa iyo dahil lahat ay iyang ibinigay mo na sa akin. At isa pa, ako'y matanda na at pagod na. Sumagot ang puno, kaibigan, halika. Kung pagod ka na, may maibibigay pa rin ako sa iyo at may maitutulong pa rin ako sa iyo. Halika, kaibigan, umupo ka. At ang natitira kong katawan at mamahinga ka. Ang ating Panginoon ay isang giving God. Itong kwentong ito ay larawan ng Diyos na nagbibigay at ito'y mapagbigay at ito ang diwa ng Pasko. Tawagin na natin ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villarde. Oh, kumusta ang mga kaibigan ng puno? Thank God! Bless! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matalaw! Amen. Thank God, ako'y mayaman.
matalino pa. Thank God. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? At I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen! Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen! Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Ang anong sabihin mo, anong ibig mong maging? 1 plus 1. Okay. Pangalawa, sasagutin mo kung anong ibig mong maging. Maging puno, maging mayaman, o maging mahirap? Pipili kayo, pipili kayo. 1 plus 1. 3 plus 3. Ano pinili nyo? Mayaman. Sinong gustong yumaman? Alam nyo, sabi sa Biblia, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Okay, tuturuan ko na lang kayo kung anong gusto nyong dapat pangarapin nyo ngayong bagong taon. Ha? Ang sasabihin nyo, pangalawa, anong unang sasabihin mo? Anong ibig mong maging? Sabihin mo pangalawa, maging happy and prosperous. Happy and prosperous. Kasi may mga taong prosperous pero hindi happy. May mga tao naman na happy pero hindi prosperous. Kailangan happy and prosperous tayo. Amen ba? O, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Ngayon, anong sasabihin? Kung may panampalataya ka, anong sasabihin mo sa parte mo sa huli? Ito na lang. Ano mang ibig mo, Anumang ibig mo, mangyayari sa'yo. mangyayari sa'yo. Ulitin mo nga. Anumang ibig mo, mangyayari sa'yo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Ibig mo, mangyayari sa'yo. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Sabi lang ko 3, yuyoko. Iipon niyan tuhod nyo, ha? At sasabihin mo sa tuhod mo, Happy New Year. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, papo tayo sandali.
Tuwing sasapit ang Pasko, laging naririnig natin ang bating Merry Christmas, Happy New Year. Ano ang pagkakaiba sa dalawa? Merry at saka happy. Ano ibig sabihin ng Merry? Maligaya. Ang happy naman, masaya. Ano ang pagkakaiba ng maligaya sa masaya? Hindi pa parehas lang yan. Kaya madalas narinig natin, Merry Christmas, Happy New Year, and a Happy New Year. Kung papipiliin kayo, anong pipiliin nyo? Maging happy o maging merry? Ano talaga pakaiba ng merry sa happy? Sino makakahula ng pakaiba ng merry sa happy? Spelling daw, sabi niya. Spelling. Ang merry ay patungkol sa babae. Kaya merry yun eh. Ang happy naman ay patungkol sa lalaki. Nasundan niyo yun? Kaya pag merry ang babae, happy ang lalaki. Ngayon, gusto niyo malaman ang sekreto sa pagiging happy? The other word for happy in the Bible is blessed. Blessed. Pinagpala. Pag sinabing Merry Christmas, maligayang Pasko sa Tagalog. Pag sinabing Happy New Year, pinagpalang taon. Sumainyo nawa. At tandaan yan pinagpalang taon, sumainyo nawa. Happy New Year. Now that is the wish of everyone. Tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon. Ano na ang pagkakaiba ng Noche Buena sa Medianoche? Noche Buena, Medianoche. Kailan nagno-Noche Buena? Pasko. Noche Buena means, ano yun? Noche is gabi. Buena is good. Good. In other words, good evening. Good night. Napag-usapan natin ang Noche Buena. Pag sinabing Noche Buena, yan po ay gabing Pasko. No? Sama-sama ang mag-anak, anuman ang kanilang pinagkahandaan, inabutan. Then, pagdating naman ng Bagong Taon, natatandaan nyo kung anong araw ang Pasko, siya rin ang araw ng Bagong Taon. Di ba kayo nagtataka niyan? Pag linggo ang Pasko, tsak linggo rin ang Bagong Taon. Complete ang cycle niyan. Now, pag sinabing Medianoche, iyon ang paghihiwalay ng luma at saka Bagong Taon. Nasa kalagitnaan nyo ng kahuling araw ng Lumang Taon at unang araw ng Bagong Taon. Kaya ang tawag doon, Medianoche. Tatanungin ko kayo ba'y naniniwalang magiging happy and prosperous kayo? Happy and prosperous year ang bati dyan. Sana iyan ang ating bati araw-araw. Ang problema natin, binabati lang natin ng happy and prosperous year sa araw ng Bagong Taon.
Tatandaan nyo, ayon sa ating panampalataya, kung anong tawagin nyo sa araw na yon, siyang darating sa inyo. Ngayon, babahagi ko sa inyo ang sekreto ng isang happy and prosperous life. Ito talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Isang buhay na masagana at masaya. Sa isang bahagi ng kasulatan, ganap at kasiyasiya. Yan ang buhay na kailangan, na ibig ng Diyos na mangyari sa at taglayin natin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit naman mayroon bagong taon? Ha? Kasi may lumang taon. Tama yun eh. Ngayon, bakit naluluma ang taon? Natanong na ba yun? Ha? Sa mundo, ang lahat ng bagay naluluma. Tatandaan nyo yan. Isang bagay lang ang hindi naluluma. Ano yun? Ha? Salita ng Diyos. Kaya gusto ko sa inyo eh. Pagkagaling nyo manula eh. Habang tumatagal, ang bagay na ito ay hindi naluluma. Lalo itong tumitingkad. At ito ay lalong napapahalaga. Nagkakaroon ng halaga. Kung baga sa alak, may tinatawag dyan na, anong tawag yun? 7 years old. Ano, hulaan nyo. Ha? Babay ko sa inyo ang susi, simpleng susi ng isang buhay na happy and prosperous. No? 3 litra lang. Actually, nakikita ito dito sa gawain ito. Sa El Shaddai. At ako'y naniniwalang walang taong inakayan ng Diyos dito sa gawain ito na nakinig ng salita ng Diyos, nanalig at nanampalataya at kanyang isinabuhay na hindi pinagpala ng Diyos. At hindi naging happy and prosperous. Kung matagal ka na rito at patuloy kang nakikinig, hindi ka pa happy and prosperous, anong tawag sa'yo? Kakasan nyo? Ayan, kayo may sagot yan. Ayan ang walang gamot. Yung tanga. Walang gamot ang tanga. Pero dito sa El Shaddai, lalo na kayo, ano kayo? Mga tanga o matalino? Sino ang matalino? Itaas yung kamay nyo. Ako'y naniniwalang kayo matalino. Bakit? Marami dito ang wala ngayon sapagkat hindi naman sila tanga. Either na-traffic sila o nagsha-shopping na. Nag-shopping na. Kaya lang, dapat ang tao ay may tinatawag na priority. Priority. Amen ba? Sapagkat ang shopping, everywhere, any day, nandidiyan yan. Amen ba? Pero mga ganitong pagkakataon, pambihira. Kagaya ngayon, simpleng aral, ibabahay ko sa inyo, na kapag kayo ay hindi naging happy at prosperous sa bagong taon, bumalik kayo sa akin. Bumalik kayo, sasampalin ko kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Bakit? Para magising kayo. Napakasimpleng aral. Hindi nyo natandaan. Pirabero. Tuturuan ko kayo. Yung binahagi ni Brother Ray, it's found in Acts chapter 4, verses 30 to 37. Ang sinasabi doon, yung unang mananampalataya,
ng Panginoon Kristo, the first Christians, the early believers, nagkaisa sila ng isipan at damdamin. Nagkaisa. Bakit sila nagkaisa? Ang hirap ng tao magkaisa. Lalo na kung yung mag-anak nga, hindi nagkakaisa eh. Yung iba't ibang parent ang galingan. Kaya lang, kapag si Kristo ang sentro ng ating puso, ng ating diwa araw-araw at kilos, Jack, magkakaisa tayo. Magkakaisa tayo. Bakit? Si Jesus lang ay may pusong nag-iisa. Ha? Ang puso ni Jesus ay isang direksyon. Mahalin ka, mahalin ako. Mahalin tayong lahat. Amen ba? So, noon, gano'n ang nangyari sa kanila. Nagkaisa sila ng damdamin at isipan. Pag sinabi nagkaisa ng damdamin at isipan, kung anong iniisip ko ngayon, araw ng Martes, di ba? Siyempre naisip ko yung gawain sa Martes. Ganon din kayo. Ganon din kayo. Pag ang nararamdaman ko ay kasiyahan, ganon din kayo. Alam nga ako'y nagsisiya dito, kayo umiiyak dyan. Nalulungkot. Dalang bagay lang yun. Either sira ako o sira kayo. Kaya ako kahit anong problema na dumating, pagharap ko sa tao, masaya ko. Masaya ko. Bakit? Sapagkat iyan ang isang narinig kong tinig nung ako ay nagsisimula pa lang sa gawain ito, na ako po noon ay naoperahan sa, I think, sa gallbladder. Nagbakasyon ako sa Puerto Azul. Isang umaga ako po ay nagninilay. Tumingal ako sa langit at sabi ko, Lord, ang bait-bait mo talaga sa akin. Ano man kaya ang magagawa ko para ikaw na may masihan sa akin? Alam mo ang sinabi sa akin? Make one person smile a day. Gawin mong makagawa ka lang isang taong mapangitiin mo at mapasaya. Pinagpala ka na. Pinagpala ka na. Bakit? Maraming tao ang mahirap pasiyahin. Di ba? Maraming tao yung hindi nasisiyahan. Mas kung ibigay mo, hindi nasisiyahan. Pero pagkasama mo si Kristo, kahit piso lang. Kahit galunggong lang. Kahit noodles lang. Amen ba? Masaya ka na. Amen ba? Okay. Bibigay ko sa inyo 3 letter lang. The first letter is F. The secret of a happy and prosperous life. When you say happy, ang kagalakang ito ay hindi po naapektuhan ng away. Away kayo mag-asawa, hindi mawawala yan. Kung hindi kayo nag-aaway, malungkot na pagsasama yan. Gagawa ka ng away. Para magkaroon ka ng kasiyahan. Amen ba? Pahagi yan. Pero pagtaglay mo ang bagay na ito, kahit awayin ka pa, kahit palayasin ka, lalayas ka, pero babalik ka rin. Amen ba? O ang tanong ko sa inyo, gusto nyo maging happy and prosperous talaga? Tandaan nyo ang araw na ito, hindi lahat naririto. Pero kayo naniwalang kayong lahat na sa halip mag-shopping ay nagtiyagang pumunta sa dakong ito, magiging happy and prosperous kayo. Amen? Sapagkat yung nagsashopping ngayon, tiyak hindi nakikinig. Makinig man yun sa kanilang, anong tawag nung sinasaksak sa tainga? Earphone. O, siyempre, isip na doon sa bibilhin. Amen ba? Kailangan yung tainga, yung isip, at puso, mata, nagkakaisa. Yan tinatawag na concentration. Sa Biblia, sa Hebreo, tinawag yan na
fixing your eyes on Jesus. Ituon mo ang iyong paningin, isipan, damdamin kay Kristo Jesus sapagkat siya ang pinagbubuhatan ng ating pananampalataya at siya ang nagpapatatag at nagpapatibay nito. Amen? So, ang unang susi sa isang buhay na ganap at kasiyasya ay sa English, faith. Pananalig. Now, when we talk about faith, it is a broad subject matter na hindi matatapos ng isang araw kung ako magkukwento sa inyo tungkol sa pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, maraming stages po yan. No? Pero may isang verse sa Biblia na ituturo ko sa inyo na pag ito ay pinanghawakan ninyo, mangyayari ang anumang ibig ninyo. Diba? Iyan pa ay masusupangan nyo sa Mark chapter 9, verse 23 kung hindi ako nagkakamali. Isang araw, may dila sa Panginoon na inaalihan ng demonyo, himatayin kumbaga. Sabi ng tatay sa Panginoon, kung may magagawa po kayo, tulungan nyo kami. Ang sagot ng Panginoon Kristo, kung may magagawa, mapangyayari ang lahat sa mayroon pananalig sa Diyos. In English, it says, everything is possible for him who believes. Everything. Naintindihan niyo everything? Lahat. Mapangyayari ang lahat sa mayroon pananalig. Bakit? Kung tayo ay pananalig sa Diyos, walang mahirap na bagay sa Diyos. Mapangyayari ng Diyos ang lahat ng ating ibigin. Kaya patanong ko sa inyo, anong ibig niyong maging? Diba? So, pinili niyong maging happy and prosperous. Kung paninindigan niyo yon, magiging happy and prosperous kayo. Amen ba? Kahit iwan ka pa ng kaibigan mo, kahit iwan ka pa ng misis mo, mister mo, yung kagalakang yun mananatili sa iyo. Yung sinasabing prosperous, pananagumpay. Pananagumpay. Pag sinabing prosperous, hindi po basta pera yan. Mananagumpay ka sa pera, mananagumpay ka sa papasokin mong negosyo, mananagumpay ka sa panliligaw, kung mayroon ka man makaribal. Amen? Ang gusto-gustong ligawan noon, yung may karibal ako eh. Ang problema, natatolo ko eh. Kasi hindi mo ako nagsasalita. Ligaw tingin lang ako. Ganyan ang karamihang Kristiyano, tingin lang. Hindi nagsasalita. Mark this word. Faith needs to speak. Kailangan sabihin mo yung ibig mong mangyari sa iyo. Pag hindi mo sinabi, inisip mo lang, walang mangyayari dyan. Bakit? Sabi sa Biblia, buhay at kamatayan sa bibig ng tao nakasalalay. Tagumpay at kabiguan sa bibig ng tao nakasalalay. Kagalakan o kalungkutan sa bibig ng tao nakasalalay. Kapayapaan at kaguluhan sa bibig ng tao nakasalalay. Nasundan niyo ba? So you can create anything around your life by just one word. Gusto mong magulo ang buhay mo? Magmura ka. Mamintas ka. Gusto mong yung mga tao sa paligid mo nakasimangot sa'yo? Tulisan mo ng uso.
Pero kung gusto mong sila ingitian ka, ngumiti ka sa nila. Magtanim ka ng ngiti. Ito, paulit-ulit kinukwento ko sapagkat ito totoo. Yung ating isang disciple sa Texas, na-assign doon, si Brother Cesar Quinto, kwento sa akin. Yung isang pamilya doon na tinirahan niya, gusto nang umuwi dito sa Pilipinas nung lula. Kasi nag-aalaga karamihan sa mga lula doon na mga nanay na tinatawag ng mga anak nila sa Amerika. Mag-aalaga ng bata yung... kaya kayo pinapupunta doon. Eh ngayon, yung mga batang lumalaki doon, naku, ibang-iba. Hindi mo pinipagalitan. Bakit? Tatawag yan sa pulis. Sa 911. Pag kinurot mo, 911. Ikaw ang ikukulong. So ngayon batang ito, isang araw, isang umaga, hindi mapigil ng lola niya sa kaiyak. Iyak ng iyak. Hindi maintindihan. So ang ginawa ng lola niya, bago pumunta doon, may dala nung, nakita niyo yung aking mug. Mug of, ano nakalagay doon? Faith, hope, and love. Nakalagay doon sa mug niyo, yun yung mukha ko. Siyempre, gwapo. Asa nakangiti. So nagtimpla siya ng gatas doon. Binigay doon sa bata. Nakaharap doon sa mukha ko. Yung batang umiiyak, biglang tumawa, sabi niya, "The funny man." Ang tawag sa akin, "The funny man." So natigil yung pag-iiyak, tumatawa habang umiinom ng gatas. You see? Kahit sa retrato, masisiyahan ka. Amen ba? Kaya ako nagkataka kung bakit lahat na lumalapit sa akin, ang unang sinasabi, picture, picture, picture. Kako, anong ginagawa sa picture ko? Baka kako, tinutusok-tusok nyo na yan. So, make somebody happy every day, then you will become a blessed person. Magiging isang tao kang masiyahin at nagbibigay ng kasiyahan sa iba. At iyan ang unang susi sa isang buhay na ganap at kasiyahan na ibig ng Diyos na mangyari sa atin. The key to that is faith. Panampalataya. The key verse to that is everything is possible for him who believes. Mapangyayari ang lahat sa mayroon pananalig. Tatandaan nyo, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Bakit? Ang Diyos ang gagawa ng lahat ng bagay na ating maibigan ayon sa ating pananalig. Amen ba? Okay. The next letter is L. Ano yung L? Love. Faith without love means nothing. Faith without love means nothing. The key word dyan sa love, marami kasi ang subject matter din na love niyan. Mahaba yan kung natin tatalakayin. Pinibigay ko lang sa inyo yung mga key verses sa Biblia na related doon sa happy and prosperous life. Makakabit ito makakabit Tandaan nyo, faith represents everything is possible for him who believes. Mapangyayari ang lahat sa mayroon pananalig sa Diyos. Bakit? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang anumang ibig mo. Magagawa ng Diyos ang anumang ibig mo na makabobote sa iyo at makabobote sa ating kapwa. So,
With faith, the key verse there, tatandaan nyo, everything is possible. Huwag mong sasabihin sa anumang bagay na dumarating sa buhay mo, mahirap. Imposible. Sapagkat salungat yan sa pananampalataya. Pag sinabi mo mahirap, hindi ka na magsisimula o magtatry na gawin pa yun. Sapagkat sa isip mo, mahirap na eh. Gawin mo man, mahirapan ka. Sapagkat, iyon ang paniniwala mo. Mahirap. Pero tatandaan nyo, sa taong may panampalataya, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap na bagay sa Panginoon. Kinukwento ko sa lahat sapagkat ito'y nararanasan ko. Galing din ako sa hirap. Galing ako sa kabundukan ng Katanduanis. Kaya Katanduanis kanina, ayaw nang bitawan yung aking kamay. No? Yan yung Katanduanis, parang bato-balani. Mga uragon man. Alam ang ibig sabihin uragon? Magaling. Magaling. Alam mo, may mga ating mga lingwahe nakakatawa. Nang pumunta ko sa lawag noon, ang pinakain sa akin ay itlog ng langgam. Oo. Masarap pala yun, yung malaking langgam. Kaya lang problema ko, ako'y natutulog na, nagtatakbuhan sa tiyan ko. Hindi ako saray. Kumukulo yung tiyan ko. Kabo ko siguro nabuhay siguro yung mga langgam sa tiyan ko. Parang gumagapang lahat doon. After that, pumunta naman ako Iloilo. Pagbabagang babak sa aeroplano, sabi sa akin ng coordinator doon, si Sir Nets Miralles, hindi ko kalimutan yun. Brother Mike, kaong kaanay. Sabi ko, teka muna. Doon sa lawag kako, itlog ng langgam, dito naman kako anay. Ano kayo anay? Kaong kaanay? Sinong taga Iloilo sa inyo? Oy, ano ibig sabihin ng kaong kaanay? Hindi, kumain ka muna. Oo, kaya kain ka muna. Kako, ayaw ko ng anay. Kaya mga lingwahe, iba talaga, no? Pero it makes sense. Kaya maganda yung nagtatravel, natututo tayo. Doon naman sa bandang Birak, sa susunod doon. Anong tawag doon sa ano yun? Isang bagol na uyayot? Uyayot? Doon naman sa bandang Eriga, may hinanap ko doon. Kakusam yung bahay ni Mr. Senyo. Sabi niya, patura turasoy kupset. Ano yun? Patura turasoy kupset. Ibig sabihin, diri-diritso ka lang, pataas kaliwa. Kaya masaya ang buhay. Amen ba? So, pero ako talaga, sa Bicol, doon nauuna ang Diyos. Diyos marahay na aga, Diyos marahay na bangge, Diyos marahay na aldaw, Diyos mabalos. Tira mo yan? Sa halip na siya ang magsauli, ang Diyos. Ibig sabihin na Diyos mabalos, bahala na sa'yo ang Diyos. Basta laging nauna sa amin ang Diyos. Kaya makadiyos doon. Makadiyos. Akala nyo, nakakalimutan ko na yun. Diyos maray na bangge. Kung gusto mo naman lumipad, pagdating ng gabi, maglagay ka ng langis. Lagay, sabi mo, siri-siri daing Diyos kong bangge.
Naririnig niyo yun? Siri-siri, daing Diyos kumbangge. Ano yun? Ano yung sabihin nun? Hindi ko rin maintindihan yun. Doon kasi sa amin, isang bayan lang, iba na. Kagaya dito sa Bulacan, Pampanga. Sa kabila ng tulay, ibon. Itlog pala, itlog. Pagkadag sa kabilang dulo ng tulay, ibon na. Ano? Tumawid ka ng tulay, yung itlog naging ibon na. Well, anyway, balikan natin ating aral. If you want to be happy and prosperous, first is live by faith. Mabuhay ka ayon sa iyong pananampalataya. Unahin mo lagi ang Diyos. Bago shopping, Diyos muna. Salita mo niyan, Diyos muna. Bago yun, Diyos ka sa umaga kung ilan na ang patay, di na buliksay muna. Magandang balita muna. Amen ba? Kasi sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, siyang mananagana. Mamumunga ng sagana. Basta gusto na Diyos, maging masagana tayo. So, the next word is love. Faith, then love. Now, related to ang topic natin, happy and prosperous year. Masaganang bagong taon. The key word where love is found is in 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8. It says, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, having all that you need, you will abound in every good work. At magagawa ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Amen? So ang susi sa pananagara at pagiging masayang buhay ay pananalig na may kalakip na pag-ibig. Ang lahat ng ating ginagawa sa ating sarili at sa ating kapwa ay bunga ng ating pananalig at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Since hindi natin nakikita ng Diyos, dapat sa ating bawat gagawin, may lalapit sa iyo, tinan mo ang lumalapit sa iyo ay Diyos. Makikita mo sa kanila ang mukha ng Diyos. Amen ba? Nung kami nasa Makati pa, wala pa itong El Shaddai. By nature, pagdating ng Pasko, kami po ay nagpapakain at namimigay. Hindi naman kalakihan, sapagkat kaunti lang kita ko noon. May 20 pesos, may 50 pesos, pakakainin muna namin sila, hanggang sa taon-taon, dumadami ang tao. Kung saan ang gagaling yun? Ay noong panahon na yun, 20 pesos, malaking bagay na. No? Yung iba doon, ang gagaling pa sa Novaliches, basta kung saan gagaling. Noong ako'y nasama na sa Charismatic Renewal, lalo nang dumami. Taon-taon yan. Taon-taon yan. No? Hanggang sa yung huling taon, nagtago na lang yung may bahay ko sa kwarto. Ayaw nang lumabas. Sa dami ng tao talaga. Siguro may mga 5,000 yun. Ay hinanda namin na pagkain para sa 500 lang. Sabi ko, paano yan? Maghanap ka ng mga bakery. Pasko na noon. Wala na, sarado na lahat. Nagsisimula pala ako magbasa ng Biblia. Nabasa ko rin sa Biblia, 5 pirasong tinapay, pinakain 5,000 tao.
Magkakasya yan. Diba? Alam niyo ho, nabigyan lahat. May sobra pa. May sobra pa. Pagkatapos noon, nakakain na, hindi pa alis yun. Hahantay na akong gumising. Kasi ako naman natutulog ako sa tanghali para hindi ko makita yung maraming tao. Gigising ko pag wala na sila. Ay, ang problema ayaw umalis. Sapagkat hinihintay pa yung mga sobrang ibibigay ko. Sa pagbaba ko, mamimigay na. Ito, huling taon. Nasa charismatic na ako. Nagsisimula ng gawain ito. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, taon-taon ang balik nyo sa akin dito. Sana man naabot ka ko yung 20 pesos na binibigay ko sa inyo. Pero masaya na kayo. Kakuhuli na ito. Sa susunod taon, kayo na magbigay sa akin. Bakit po? Kasi ako ang yumayaman Kayo, hanggang pa rin dyan. Ako kasi nagbibigay sa inyo, kaya ako yumayaman. Kayo na magbigay sa akin, yayaman din kayo. Amen ba? Eto na. Dumating ng Pasko uli. Wala na kami doon sa Dasmariñas, Makati. Nandiyan na sa harap ng airport, may gawain na ganito. Sabi ng gwardiya doon sa Dasma, wala na sila dyan. Nandoon na niya sa harap ng airport, Manila International Airport. Doon sila pumupunta mga tao doon. Punta na kayo doon. Siyempre puntahan sila. Pag dito sa gate, binibigyan sila ng mga sobre, ng mga aser. Nang buksan nila, walang laman. Ang sabi nila, nasaan yung laman ito? Ang sabi ng aser, anong laman? Aba, yan si Belarde, pag Pasko namimigay sa amin yan ng sobre, may laman. Kinuha nyo ano? Hindi niya dito, sabi niya, baliktad ka. Ikaw ang maglalagay ng laman. Kami ang naglalagay ng laman dito sa sobre. Hindi namibigay sa amin dito si Belarde ng sobre na may laman, kundi walang laman. So, marami nagreklamo noon. Ito na, may lumapit sa akin. Sabi ko, di ba sinabi ko sa inyo noong karaang taon, hindi na ako mamimigay, kayo na ang magbigay, para kayo ang yumaman. Kasi kako, yung binigay ko sa inyo, babalik sa akin pagbasok ng bagong taon, mas higit pa doon sa binigay ko sa inyo. Kaya ako nasisihan mamigay mula noon. Nang masimula na itong gawain na ito, hindi na ako namimigay. Siyempre, bakit? Marami na ang yumaman. Amen ba? Kaya ako sinabi ko sa inyo na kayong lahat na nakarating ngayon, magkakaroon ng prosperous year next year. Tatandaan nyo ang binibigay ko sa inyo ang ehemplo, simple, nagsisimula yan sa panampalataya. Sabi ni Jesus, everything is possible for him who believes. Everything. Ngayon, magsasimula sa iyo. Sabi ng Diyos sa isang bahagi ng Biblia, sa harap mo ay buhay at kamatayan, kasaganaan at kahirapan. Piliin mo ang buhay at ang kasaganaan. Sabi ng Diyos. Tayo ang pipili. Kung anong piliin natin, siyang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen ba? So, let us start the new year right. Pasimulan natin ang taon ng tama at iwan naman natin ang lumang taon ng nasa ayos. Sapagkat yung nakaraan ay tinatawag kong stepping stone. Bawat hakbang may patutunguhan. Na ako'y umalis sa aming bayan sa Catanduanes, sa Caramoran. Ang sabi ko sa kanila, babalik ko dito pag mayaman ako.
At hindi na ako sasakay sa barko, naka-helicopter na ako. After 10 years, bumalik ko doon, naka-helicopter talaga ako. Pagdating ko doon sa Karamuran. Ikot yung helicopter. Sabi ng mga kababayan ko, mga kababata ko, sabi niya, si Anoy, nakasakay sa tutubi. Tutubi daw yung helicopter. Ano na yan? Kaya masayang gunitain yung mga nakaraan, yung magagandang nakaraan. Ang problema sa tao, yung mga malungkot na nakaraan ang inaalala. Yung hirap na dinaanan na inaalala, hindi. Kalimutan mo yung ganong nakaraan. Alalahanin mo yung masasayang bagay na nagtulak sa iyo sa iyong patutunguhan. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Gusto niyo maging happy and prosperous? Okay. Kasi mayroon kong assignment sa inyo ibibigay pagkatapos nito So, God loves a cheerful giver. Sabi sa Biblia, and God is able, sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo higit pa sa inyong pangailangan sa lahat ng panahon upang may magamit ka sa pagkakawanggawa. Ibig sabihin, mayroon kang maibibigay sa iba. Amen? Hindi mo kailangan ng hingian ka pa. Bigay mo na. Subukan yan. Sabi ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. So, balikan natin. Sabi doon, 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, it says, each man should give what he has decided in his heart to give. Kailangan galing sa puso, kusang loob, hindi napipilitan. Sapagkat ang ibig ng Diyos, ang kinalulog ng Diyos, ay ang masayang pagkakaloob. God loves a cheerful giver. So dalawa na yon. Faith, love, ano yung huli? Unity. Pagkakaisa ng isip at kalooban. Listen to me, husbands and wives. Mag-asawa. Hindi pwedeng isa lang ang kikilos. Hindi pwedeng yung babae papunta sa Catanduanes, yung lalaki papunta sa Ilocos. Kaya magkasama ang isip, di ba? Nagkakaisa sa isipan at puso, sapagkat yun ang ibig ng Diyos. Sabi sa Matthew 18:19, saan man sa lupa na mayroon dalawa na magkaisa sa kanilang pananalangin, anuman ang kanilang hingin, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Unity of heart and mind is very important. Mahalaga po yung pagkakaisa ng isipan at damdamin. Hindi pwedeng yung lalaki kuripot, yung babae waldas. Kailangan pareho sila kuripot. Pareho sila bukas palad. Amen ba? May palad ba kayo? Ay, buksan nyo ganyan. Sara nyo. Open. Close. Open. Close. Open. O, close. Higpitan nyo. Higpitan nyo. Anong nararamdaman nyo? Ha? May pressure. Pressure. Buksan nyo. Maluwag. Diba?
pag kayo ay inaalte presyon, ganyan lang ang kamay. Para ma-release yung pressure. Ang kuripot na tao, laging alta presyon. Kaya marami may alta presyon. Amen ba? Simpleng ilustrasyon yan, di ba? At saka ganito yan. Saray kamay niya uli. Ganyan. Kung ako ay sasabog ng biyaya, ng coin, may masasalo kayo? Salo niya kaganyan? Wala. Tsaka hindi walang mahulog na biyaya doon. Pero pag binukas mo ganyan, pag sabog ng Diyos ng biyaya, marami kang masasalo. Amen. Kaya sabi sa Biblia, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa at mawawalan. See? Mayroon ano? Nga pala. Ang sabi doon, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Mayroon ano? Ano ibig sabihin ni Jesus doon ng ang mayroon? Bibigyan pa. Ang mayroon pananampalataya. Ang mayroon paniniwala sa Diyos na magagawa ng Diyos ang anumang bagay na ibig mo. Babalik ka doon sa everything is possible for him who believes. Yun ang hiningi sa atin ng Diyos eh. Paniniwala. Pag-ibig. Pagkakaisa. Iyan ang unang Kristiyano adon sa Acts of the Apostles. Hindi nila itinuring na kanila ang kanilang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Kaya, yung mayroon, namimigay. Yung wala, binibigyan. Kaya, ang ginawa ng Diyos, ibinuho sa kanila ang masaganang pagpapala. Walang nagdahop o nagkulang sa kanila. Amen. And that is our mission here. Kaya dito, every year, tinatawag nating ating anniversary, celebration of faith, love, and unity. Why? It is love that binds us together. Pag-ibig ang nagbibigkis sa ating lahat. Pag-ibig na kagayanan sa Diyos. Kahit di natin kilala, ngayon lang tayo nagkita, anong tawag natin? Brother, sister. Dito, palatandaan ko sa mga taga-El Shaddai, kasi hindi ko nang may matandaan kayo. Mabuti kayo, natatandaan yung mukha ko, gwapo kasi. Kaya malayo pa, nakikita, kilala kayo. Siyempre, hindi ko matandaan lahat. Pero may palatandaan ako. Pag ngumiti sa akin, taga-El Shaddai yan. Amen ba? Sapagkat iyan ang panalangin ko, walang taong darating sa gawain ito na nakasimangot, na uuwi nakasimangot. Sa akin tanggapan, may darating doon nakasimangot. Ang susungit. Pero pag nakapasok sa tanggapan ko, lalabas nakangiti. Ang sabi sa akin ng sekretary ko si Carol, sabi niya, Sir, bakit ganun? Bakit sa amin ang susungit nila? Ang papangit nila? Nakasimangot sa amin. Bakit paglabas sa'yo? Nakangiti sila. Ang gaganda na nila. Kasi kako, ang papangit nyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Now, nang unang announcement ko, magpapakain tayo doon sa walang makain sa Pasko. Pero ang hirap gawin dito niyan. No? Ito na gagawin ko. Bibigay ko sa inyo yung papakain. Nagpapapackage na ko dyan sa co-op ng bigas, dilata, sutanghon, etc. Kompleto na sa medianoche.
Now, adopt a family. Doon sa inyong lugar, may mga taong walang matuluyan, homeless, walang kamag-anak, o mayroon man, walang dumating. So, pinalilipas yung Noche Buena sa amoy-amoy na lang. Ganyang ginagawa ko noon eh. Inaamoy ko na lang yung luto doon sa kabilang bahay. At this time, hindi. Make a family happy. That's for you. Sa lahat, kaya sabi kay Brother Vargas, lahat ng manggagawa dito sa National Capital Region, doon natin ibigay sa Friday, ngayon, pinapackage ngayon dyan sa co-op, no? Adopt a family. Nasa sa inyo yung kung ibibigay nyo para sila na magluto, no? Pero wag na, lutuin nyo na. Tapos kainin nyo. Kung makakain nyo mag-isa. Hindi. Hanapin nyo yung talagang walang makain. Walang kasama. O pamilyang talagang yung those who are in need, no? Make a family happy on Christmas. That is your seed. Yan ang binhi nyo. Siyempre naman, bibigyan ko kayo ng 2 kilong bigas, marami ang dumating, dadagdagan nyo yun. Diba? So, or you do the cooking. Pasarapin nyo. Sabi sa Biblia, pag marami ang tao nagpapasalamat sa Diyos, babalik sa inyo ang pagpapalang ng galing sa Diyos. Amen ba? Saan galing naman yung pamimigay natin yun? Hindi ba nang harana kami sa inyo nung nakaraang Sabado? Hanggang ngayon, nakakatakata ako talaga nahihilot sa Diyos na ito. Talaga masagana itong Diyos na ating sinasamba. Diba? Miraculous talaga. Hanggang ngayon may dumarating pa. Naghahabol pa. No? Hindi naman pwede akong mamigay noon. Kaya tayo nagkakaisa ng isipan at damdamin. Kumbaga, yung isip ko at puso ko, sinasaling ko sa inyo. No? Yung puso kong ibig magpasiya ng taong walang makain, sumain nyo nawa. Para hindi na ako nagluluto. Kayo naman magluluto. Kumpleto na yon, may Ricardo na yon. Kung hindi kumpleto, kumpletohin nyo. Nasa inyo na yon, di ba? Payag kayo? Sinong payag? Wala naman kayong magagawa eh. Kailangan pumayag kayo kung gusto nyo pagpalain eh. Amen ba? At yung mga walang damit, marami dyan. Pinahanap ko dyan yung mga, kasi maraming dumarating dito na galing sa ibang bansa. Iba dyan, hindi pa nga nasusuot nila eh. Kako pamigay na yan, sabi nila, nabigay na sa mga nasunugan. Hindi lang natin ginadyaryo o tinitelevision sapagkat sabi sa Biblia, ang binibigay ng kanang kamay, huwag ibabandana ng kaliwang kamay. Sapagkat ang ibig ng Diyos, tayo lang. Siya lang nakakaalam. Amen ba? Makikita nyo. Pag hindi kayo naging happy and prosperous sa bagong taon, bumalik kayo sa akin. Sasampalin ko kayo. Bakit? Ay nahirapan ako dito magturo sa inyo. Amen ba? Ang tanong, nakinig ba kayo? May natutuhan ba kayo? Anong susi sa happy and prosperous life? What letter? What does F stands for? Faith. Anong ibig sabihin ng faith? Everything is possible for him who believes.
Alisin niyo sa isipin niyo yung mahirap. Alisin niyo sa bibig niyo ang salitang mahirap. Don't ever use that word. Tandaan niyo, kasama natin ang Diyos. Walang mahirap na bagay sa Diyos. Ibig ng Diyos ng ating kamay, maging kamay niya. Ibig ng Diyos ng ating bibig, maging bibig niya. Ibig ng Diyos ng ating paa, maging paa niya. Remember, God is a spirit. And He needs our body. He needs our hands. He needs our mouth. He needs our ears. Yung makinig ka lang sa daing ng mga taong may problema, may pupunta sa akin dyan, sa Morsolo. Ha? Nung isang araw, nalusutan yung mga disciple doon sa labas. Ha? Kwento. Wala man direksyon ng kwento. Ako naman, sige lang. Magsalita ka na magsalita dyan. Nagsusulat naman ako. Oh, mamaya, tumayo na siya, masaya na siya. Kako, anong problema mo? Wala po. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya ako masaya, kaya kayo masayahin akong tao eh. Pagalitan mo ko, matutuwa pa ako. Noon, bago ko nagkaganito, huwag ka, papatayin kita. Mana sa akin yan sinutirti. Anong susunod na letter? Love. Yung taong may pag-ibig na tulad niya Diyos, mahaba ang pasensya doon sa mga pastidyong tao. Siyempre, hindi man lang taong darating sa buhay mo yung makakatuwa, di ba? Alam ang tawag ko dyan, Ricardo. Yung mga taong nandala sa akin, problema, Ricardo yan. O kaya bawang. O kaya siling labuyo. Pag pinaghalo-halo mo yan, mayroon kang Bicol Express. Amen pa? Kaya na buhay. Ito, tandaan nyo, life is what you make it. Huwag mong papiktuhan ang buhay mo sa sinasabi ng ibang tao. Alam mo, sasabi ng ibang tao, pangit daw ako, maniwala ko sa kanila. Makaduling lang yun. Amen. Sabi nila, nagpapayaman na ako, saka ko salamat. Sinabi mo yan, magkakatotoo yan. Amen ba? Oo. May nagharap sa akin ng pera ng El Shaddai. Ang tanong ko, nagbibigay ka ba? Hindi po. Ay, ba't ka naghahanap? Wala ka nang pala kung binibigay. Alam mo, sa totoo lang, ganyan ang buhay natin sa mundo. No? Pero, fix your eyes on Jesus. Kay Kristo lang tayo tumuon. Kay Kristo lang. Okay. Ito nga pala paalala. So, as many as packages na ginagawa dyan, sa Friday nyo kukunin, iuwi nyo yan, kayo ang hahanap ng inyong matutulungan sa araw ng Pasko. Either ibigay nyo sa kanila, or lutuin nyo at adopt a family on Christmas Day sa Noche Buena. Kasi marami dyan talagang wala yung kanilang mga pamilya. Palaboy-laboy na lang. Pangalawa, sa Biyernes, tuwing mayroong Pasko tayo, mayroon akong pinamimigay personal na regalong cash. Dinadaan ko sa raffle para masaya naman. Diba? Sabi ng isa, ba't mo bigay na lang diretso, Brother Mike? So dami ka ko yun. Hindi ko mabibigyan. Kako, marunong ka kung manalangin at may panampalataya, makakakuha noon. Amen ba? Ang first prize I said last Saturday is 100,000 cash. First prize. Then, I will give so many consolation prizes, 5,000 each. Ano ang gagamitin nating raffle ticket? Yung ticket ng Miracles Are Forever. So, sa Sabado, yung hindi pa nakakabili ng ticket na yun, meron pa tayong showing dito, 4 o 6, dito sa loob ng House of Prayer, para magandang panoorin. Then, don't lose your tickets, sapagkat yun ang ating right away, sa Biyernes ay bubunutin. No? Meanwhile,
yung makakatulong sa inyo sa co-op, mag-package, starting tomorrow, help because as many packages, kung makagawa package kayo ng mga 3,000, 4,000 packages, iyon ang pamilyang ating aabutin on Christmas. So maraming magdarasal sa atin, maraming magpapasalamat. Amen ba? Ako ba'y dinadasal nyo? Anong dinadasal nyo? Para sa akin. Ha? Well, anyway, thank you for your prayer. Sabi nga sa akin ni Father Sane, yan ang paring talaga nagdadasal sa akin sa Baclaran pa. Pagaling dito yung pupunta Baclaran, dadapa-dapa doon para sa akin lang. Kako, Father Sane, tanda mo ito, magiging obispo ka rin. Amen ba? Si Bishop Estud Santos ng Bataan, kasama ko yun doon nung nasa Vatican pa yan sa Roma, nakasama ko doon sa London. Ang sabi ko sa kanya, Monsignor, tandaan mo ito, magiging obispo ka. Ang sabi sa akin, magdilang anghel ka sana. The following year, obispo na siya. Amen ba? Oh. Tasa kamay nyo. Ito, sasabihin nyo ha. Sometimes kasi, mayroon tayong tinatawag na false humility. Sinabi, ang ganda mo? Ay, hindi naman. Sasabihin mo, thank you. Ang linaw ng mata mo. Diba? O sasabihin mo, magdilang anghel ka sana. Amen ba? Bakit dilang anghel? Sapagkat ang dala ng anghel lagi ay mabuting balita. Always good news. Tasa kamay nyo. Let me give you this personal sharing. Hindi ko pa sa inyo madalas na babanggit ito. Na ako po'y maoperahan sa ulcers 1967. Wala po kong pambayad sa doktor. Kaya lang, inoperahan ako ng doktor ko sapagkat ako'y nagtatrabaho doon sa kumpanya nila sa Certeza Surveying. Ang doktor na yun ay si Dr. Hernanes Certeza. Noong ako'y nagre-recover na, check-up, siyempre nirequire niya ko, monthly check-up. Pagbalik ko sa kanya, kako, Dok, paano naman ito? Paano kita mababayaran? Kako, hayaan mo, Dok. Pag ako yumaman, babalakan kita. Babayaran kita. Nang sinabi kong, kung ako yumaman, ang sabi sa akin, magdilang anghel ka sana. The following year, na ako'y bumalik sa kanya, mayaman ako. Mas mayaman pa ako kaysa kanya. May dala kong blankong cheque. Sabi ko, Dok, natandaan mo yung sinabi ko sa iyo, sinabi ko sa iyo, na kung ako yumaman, babalikan kita. Oo nga, sabi niya, mas mayaman ka pa sa akin. Kako-kato, balangkong cheque ito. You can write 7 figures. Gusto mo 1 milyon? Lagyan mo 1 milyon. Gusto mo 10 milyon? Lagyan mo 10 milyon. Kung nilagyan niya ng 10 milyon, tatalbog yun. Hallelujah. Ay, kung 1 milyon, pasok yun. Alam mo, ang bait ng doktor noon, nang bumalik sa kang cheque, 2,000 lang nilagay. Sabi ko, Dok, di ka ba naniniwala ka ako na mayroon kong more than 1 milyon doon? Naniniwala ako, sabi niya. Pero alam mo, sabi niya, dapat hindi ka nagbayad sa akin. Ako, bakit, Dok? Dahil sa iyo, yumaman ang kumpanya namin. Diba? Kaya yung sumama sa akin, yumayaman. Kayo naniwala ba kayo? Lahat na sumama sa El Shaddai, yayaman. Amen. Hindi lang basta mayaman, happy pa. Prosperous pa. Sino ang gusto makapunta sa Amerika? Hantayin nyo, sasabihin ni Duterte, hihingi niya, alisin ang visa sa Amerika.
Total, walang bisa mga Amerikano nga naman dito eh. Hindi ba sinabi niya, tatablahin natin sila. Alam ko kanong tabla ang bibigay niya. Okay, labasan niyo mga prayer request. Ha? Tama na yabang na ito, Barale Mike. Labas sa mga prayer request, your bottled water, your wallets, handbags. Alam niyo, gawin niyo ngayong Pasko, bumili kayo ng wallet. Pagkatapos lagyan niyo may darating sa inyo, may magbibigay sa inyo. Tandaan niyo ito, may magbibigay sa inyo ng cash. Ilagay niyo sa wallet niyo yun, Tapos, dadali natin sa bagong taon, bago magbagong taon. Hindi ko hihingiin yun, huwag kayo matakot. Iyon ang ang tawag dyan, paakyatan. Yun ba naman, hindi na dadagdagan nyo nung kuhan kayong wallet. Hindi, araw-araw nyo dadagdagan yung wallet nyo. May aakyat dyan. Amen? Hanggang sa hindi nyo na matiklop yung wallet nyo. Pagbukas nyo, ang laman ng wallet nyo, puro papel. Papel na pira. Tigi 1,000. Amen ba? Okay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa buhay na masagana at masaya na bigay mo sa amin sa darating na bagong taon. Salamat sa mabuting balita na sa amin ay inyong patuloy na inihasik at nagbibigay ng liwanag, lakas at pag-asa sa amin. Pagpalain niyo nawa ang araw ng Kapaskuhan. Pagpalain ang lahat ng tao na aming makakasama sa araw ng Pasko. Pagpalain ang aming buong sambahayan ng hustong takal, siksik, liglig, umaapaw sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba, hawak kamay, and find your partner. Find your partner. O, nang sasabi mo sa partner mo, happy ka ba? Okay, 1 plus 1. Okay. Pangalawa, sasabihin mo, prosperous pa. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Sa huli, sasabihin nyo, happy and prosperous talaga. Ulit yun nga. And make that phrase a byword. Every morning, sasabihin nyo pagising nyo, thank God, happy and prosperous talaga ako. Ulitin nyo nga. Prosperous talaga ako. Very good. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Tasa kamay, tasa kamay. Ito ngayon ang isisigaw nyo. Tatandaan nyo, bawat sigaw nyo, mangyayari sa inyo. Ha? So, sisigaw nyo, tandaan nyo. Ha? Thank God, happy, and prosperous, dumating na. Are you ready? Thank God. Pagpalain ko yan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.